iyong banal na pangalan, Panginoong Jesus, ang patuloy po namin sinasamba at pinaparangalan. Ulitin natin ang Panginoon, goodness of God, ngayong umaga, sa awitin na tumatanaw sa kabutihan, kabilaan ng ating Panginoon. I
pagsamba ay sa Diyos lamang natin ialay, iukol mga kapatid. Kaya nga, napakabuti ng Panginoon na binigay niya sa atin ang pagkakataon na tayo po'y sama-sama ngayong umaga na sumasamba sa Diyos. Tayo po'y mananalangin sa ating Panginoon. Bago po tayo pagtapusan ni Brother God sa ating pong congregational prayer, narito po ang ilan natin mga isama sa prayer. Huwag natin kalimutan banggitin ang mga kapatid natin na hindi natin nakasama. Lalahanin natin sila na sa mga susunod na gawain. Kumpleto tayo, lahat ng mga kapatid ay makasamba sa ating Panginoon. Isama natin sa panalangin na magpigtas pa ang Diyos ng marami pang mga tao. Gawin talaga ng Diyos na sikip ang lugar na ito para sa mga taong sasamba sa Panginoon. Amen. Ibig sabihin, dadagdagan tayo ng Diyos na marami pang bilang ng mga mananampalataya. Pag-pray natin ang lahat ng gawain sa iba't ibang mga bayan, samahan ng Panginoon, ang kabuuan ng fellowship mula sa Prescott, Arizona, ang ating international leader, Pastor Greg Stervisa Mitchell, ang ating national leader, Pastor Boyex Del Susan, mga regional leaders natin, Luzon, Visayas at Mindanao, Pastor Frank Namintura ng Davao, at ang lahat ng kanilang nasasakupan, Pastor Jimmy Sibili ng Iloilo, Pastor Charlie Marias ng Cebu, Pastor Hinaro Buktay ng Tacloban, at siyempre ang ating regional leader, Pastor Erlister Elaine, pagpalain ng Panginoon. Sama natin sa ating mga panalangin ang himala at pagkilos ng Panginoon, lalo na sa mga kapatid natin na may mga karamdaman. Ilapit natin sa ating Panginoon ang papagaling ng Panginoon, kay Esther Jives, hallelujah. At yung ilan pa natin mga bagong mga kapatid na umaasa sa panalangin. Sama natin sa panalangin ng mga kapatid natin na lagi natin itinataas sa Diyos. The Hannibal Brother God, talakasan nila, kalusugan, Brother Dino, Steph Garay, ang maayos na mga physical condition. Amen, hallelujah. Patuloy na mabilis na paghilom ng sugat ni Brother Dino sa kanyang bintik. At recovery din ang sugat ni Sister Ivy. Ganun din, may mga sipon. At kalakasan, hallelujah, protection kila Sister Daisy sa kanilang mga kalusugan, Sister Kay, ang maayos nilang pagbubuntis hanggang sa mga normal na pagsisilang. Amen. Ipag-pray natin, hallelujah, si Brother Rico, Pastor Rico, ay pagalingin ng Panginoon sa pananakit ng kanyang likod. Diyos ang magtiwala at ngayong umagang ito, ngayon pa lang ipagkaloob na ng Panginoon ang ating mga kaibigan ito, mga kapatid natin na may mga problema, sama natin sa ating panalangin ang patuloy na pabor ng Diyos, kila Sister Jennifer sa kanilang pangailangan, hallelujah, taas natin sila sa ating Panginoon. Ngayon pong umaga, ang ating bansa, ang ating syudad ng Lipa, ang barangay ng Tulang Sabang, pagpalain ng ating Panginoon, ang mga namiminuno, sila itulungan ng ating dakilang Diyos, hindi lang sila makapamuno ng tama, makilala pa nila at mapaglingkuran ang ating Panginoon. Ngayong umaga may mga personal needs tayo. Sama natin sa prayer, kapatid ni Sister Eunice, mabilis na recovery sa kanyang mild stroke na naranasan at sino pa mga maalala natin, mga mahal natin sa buhay, lapit natin sila sa ating Panginoon. Pangangailangan mo, ano man ito, ay pagkatiwala mo sa Panginoon. Higit sa lahat, ang salita ng Diyos, natin pagsasalusaluhan yung umaga, ito gamitin ng Panginoon kung papatuloy tayo palakasin. Minsan pa mga kapatid, simulan natin ang pagpupuli ito. Kaya nalangin ito sa magkakata at pagkakasalamat sa ating Panginoon. Huwag na pumayag na hindi na makapagsalita sa Diyos. Ngayong umaga, sabihin mo sa Panginoon, nalalaman ito sa lahat ng bagay, pero kailangan mo pa rin magpakita ng pagpapahayag. Diyos, nalangin sa iyo, kami po iwala umakasa sa ating mga sarili, ay wala po kami magagawa. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan namin ang pagkilos mo, Diyos. Hallelujah. Sa aming kalagitnaan, ang mga may sakit na ramdaman namin na banggit, ngayon pa lang, pagkaligin ko na, Panginoon, ang wala na kagalingan na ngayon pa lang itadama nila sa bawat isa na nangangailangan. Lord, kalusugan ng bawat isa. Mga personal na mga panalangin natin. Lord, mga kapatid namin kahit ang hindi namin nakasama kayo ng mga tulungan niyo sila na magtagumpay sa kasunod na gawain, Lord. Ang nalalapit na revival, himpapin at alay ng Panginoon, Lord. Ang pagliligtas mo sa Luzon na lima ang dalangin. Lord, maghamon ito kayo marami pa mga taong sasamba sa iyo. Ngayon umaga, personal na makikipag-usap mo sa bawat isa yung maranasan ng home fellowship at palain mo, Panginoon. Hallelujah. At tayo may mananalangin, dakilang Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan po ni Jesus at pakikibisa ng banal na Espiritu Santo, ang lahat ng bagay ngayon pong umaga ay mayroon pong pangyayari sa iyo ngayong umaga. Kaya salamat, Panginoon,
Pinakikita mo po, Diyos, ang iyong kabutihan at kadakilaan ngayong umaga. Kaya nga kayo po panalangin sa oras na ito at sa mga sandaling ito, dinanalangin po namin ang mga karamdaman ngayon pa lamang inaangin ang po namin ang kagalingan. Sa iyo po lahat ang papuri at papasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Tayo magsabi ng Amen. Magkamayan tayo. Sa Panginoon Panginoon. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo sa Panginoon, tayo po'y makakaupo. Hallelujah. Purihin ng Diyos, salamat sa kanyang pagbulihan, katapatan sa ating mga buhay. Hallelujah. Amen. Ating mga gawain, huwag po natin kalimutan ang schedule ng ating mga gawain, mga kapatid. Mamaya po, alas 6 ang ating pananalangin, alas 6:30 simula ng ating pong praise and worship at sa mga kalalakihan o kahit sino pa man na gusto makibahagi sa evangelism mamaya, basta meron po tayong pagkakataon ay patuloy po natin akutin ang mga tao para sa salita ng ating pong Panginoong Jesus. Tumasa tayo na upang paano tayo pinapagpala ng Panginoon, sila rin ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. At sa Miyerkules ng gabi, sa isang ating pananalangin, alas 6:30, ang simula ng ating praise and worship. At sa Friday po, huwag niyo malilimutan sa Friday ang ating pong revival. At the same time, ito rin po yung ating pong district impact team. Kaya kasama po natin ang ating pong mga pastor at disciple galing sa iba't ibang mga bayan sa araw po ng Biyernes. Mula po umaga hanggang gabi, kasama natin sila at tutulungan nila tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos dito po sa ating pong Luzon na Lipa. Lalo lang po dito sa palapit po ng ating pong simbahan. Dito lang po sa paligid. So, tulad ng ating mga pag-usapan, huwag kayong mawawala. Kailangan namin ng inyong presensya, kailangan namin ng inyong prayer, kailangan namin ng tulong mga kapatid. Kaya magkaisa po tayo at magsama-sama para sa gawain ito. Amen. Sino po sabik sa mga gagawing pagkilos ng Panginoon? Hallelujah. Hindi, magkatapos ito, ang ating pong International Bible Conference ay ngayon pong May 6 hanggang May 10. Gaganapin po yan sa Bayanihan Center sa Pasig. Amen. Ngayon pong buong ito ng Mayo. Okay? Sama ninyo sa inyong mga pananalangin. Okay? Yun muna. Imbitasyon pala, mga kapatid. Lagi tayo mag-imbita sa gawain ng Panginoon. Kaunting tiis, alam ko mainit. Amen. Pero kaunting tiis lang, hindi magtatagal. Amen. Ay tinapuyang makikisang meron din para mabawasan yung init at meron din natin. Amen. Hallelujah sa biyaya ng ating pong Panginoon. So, handog na awit, mamayang gabi, testimony, ihanda na po yung hanay ng inyong mga patotoo para mamaya kahit marami magpatotoo, kahit hindi kagalawang minuto ay mapagbigyan natin na makapagbalik ng pasalamat sa Panginoon. Okay, ngayong umaga tayo magbibigay. Sa inyong mga Biblia, mga kapatid, sa aklat po ng Awit, chapter 37. And then, ang talata po ito, babasahin natin ay kasaysayan kung paano pinapatunayan ni Haring David
na ang Diyos ay handang magpala sa bilang ganti, lalo na sa ating pong mga katapatang pinapakita sa Kanya. Then sabi ni Haring David sa aklat po ng 37, awit 37, verse 25, sa magandang balita Biblia. Hindi ko alam kung paano nasulat sa inyong Bible, sa ibang salin, pero ganito po ang pagkakasalin sa hawak kong Bible. Matanda na ako't mulang pagkabata, sa tanang buhay ko'y walang nabalita, na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya. Ang anak niya'y naging hampas lupa. Sa lahat ng oras, bukas ang palad. Sa pagkakaloob sa mga mahirap, kapalaran niya ang nagiging anak. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Narito po ang hamon ni Haring David. Nagpapaliwanag po niya na sa kanyang karanasan ang Diyos ay mabuti at tapat. And sabi niya, mula na siya'y maging bata, wala siyang nalaman na yung taong tapat ay pinabayaan ng Diyos. No? Hallelujah. So, napakahalaga po pala na ma-maintain natin ang ating pong katapatan sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Tapat ka sa lahat ng bagay, lalo na sa paglingkod mo sa Panginoon. Lalo na sa pagbibigay, lalo na kung pusong katapatan mo, na ginagawa mo, ang pinakamabuti mong magagawa para sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, hallelujah. Handa pa po ba tayo magtapat sa usapin ng pananalapi? Hallelujah. Tandaan po natin na hindi po ito lilimutin ng ating Panginoon. Ang iyong pinagkakaloob na may katapatan, gaano man ang halaga niyan, ay hindi lilimutin ng ating Panginoon. Si Haring David, pinagpala ng ating dakilang Diyos. Meron tayong huwaran ng mga tao naging tapat sa Diyos at hindi sila nilimot ng ating Panginoon. Kaya ngayon pong umaga, mapuno tayo ng inspirasyon sa ating pong pagbibigay. Amen. Hallelujah. Padaman natin ito sa Diyos ng buong katapatan. Hindi natin kayang talunin ng Diyos sa pagiging tapat at pagiging mapagbigay. Maghasi ka, sabi ng salita nito, mag-aani ka. Men, sigurado yun. Mag-aani ka. Men, huwag ka lang mainit, pero hindi pwede hindi. Dahil ang pangako yan ng Diyos na tapat. Tayo po'y magbibigay. Ngayong mga umaga, Brother Jay. Brother Jay, gano'n yung magbibigay at tatapusin mo doon na yun. Bago pa kumain ko, bago pa kumain. Okay? O dakilang Diyos, ang mabanal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong biyaya na binigay sa amin sa pagkakataon na kami mga pag-ahandog. Basbasan mo po ang mga halagang ito upang patuloy na pumatak po sa pangangailangan ng iyong gawain at sa buhay po ng aming mga kapatid. Balik mo na sisig, bibigyan ng mga pagpapala. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Amen. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mo bigay at maraming tulong. Halina't at sa kasapatan po ng ating pagparito. Amen. Makapagsalo-salo tayo sa salita ng ating Panginoon. Hindi po malalaging na salita ang aking gagamitin ngayong umaga. Hallelujah. Sapagkat ang alam ko lang naman ay ang mabababaw na pangungusap. Hindi rin po mga natatagong talata ang aking gagamitin sapagkat napaka-familiar po ng mga verses o chapters sa Bible natin pong gagamitin ngayong umaga. Pero naniniwala po ako na ito po'y angkop para sa lahat ngayong umaga na ito po'y ating mapakinggan. Amen. Hallelujah. Sa buhay paglilingkod sa Diyos, mananampalataya, amen, hindi po tayo libre sa mga kapaguran ng buhay.
kabigatan ng buhay kahit na tayo ay mga mananampalataya na sapagat nasa mundo tayo na puno ng pangangailangan. Physical, emotional, and spiritual needs ay nandiyan talaga. Amen. Hallelujah. Ang mabuting bagay, meron tayong Panginoon na nangako na tayo po'y tutulungan. Amen. Hallelujah. Hindi po katulad nung tayo po'y wala pa sa Panginoon na hindi natin alam kung kanino tayo unang tatakbo kapag may problema tayo at may mga suliranin. Hindi natin alam kung kanino tayo lalapit. Pero ngayon, mananampalataya na tayo. Amen. Alam natin na meron tayong Panginoon na laging handang sumaklolo, laging handang sumagot kung tayo tumatawag, madali nating matagpuan, malapitan kung tayo may pangangailangan. Amen? Hallelujah. Sa Mateo chapter 11, verse 28 to 30, kadalasang ginagamit po namin ito sa street preaching. Pero ngayon ay gagamitin ko para sa loob ng church, para magbigay hamon sa mga mananampalataya. Aklat ng Mateo chapter 11, verse 28 to 30. And ganito po nakasulat, kapatid, magsiparito sa akin kayong lahat na napapagal at nangabibigatang lubha at kayo aking pagpapahingahin. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking kasal. Sa ganito tayong manalangin, bago tayo magpatuloy, ang mabanal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri kita at pinapasalamatan at sa pagkakataong ito, ang iyong pong mga salita na aming pong mapag-uusapan, gawin pong makapangyarihan sa pakinig ng aking mga kapatid na narito. Pakinabangan nila ito sa kanilang mga kalagayan, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Tatagpuin mo kami at puruwit kami mamaya, may bago kami kalakasan dahil tinugod mo ang aming po mga pangangailangan. Pagpalain mo po ang mga nakikinig maging sa online. Tulungan mo sila na maintindihan ang iyong pong salita. Ako rin po ay tulungan makapagsalita. Masabi ko ang dapat kong sabihin. Anayan mo ako ng kaisipan, karunungan. Magawa ko po ng ang pinakamabuti para sa iyong salita. O Diyos, sa iyo po namin binabalik ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Panginoon Jesus. Amen. Malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Pagkain ng Diyos, mga kapatid, hallelujah. Ang ating pong talatang binasa, mga kapatid, ay ang hindi kumukupas na paanyaya ng ating Panginoon. Naniniwala po ako na kahit mananampalataya na tayo, kailangan natin ang paanyayang ito. Amen. Hallelujah. Dahil sabi ko nga sa aking unang salita kanina, kahit tayo mananampalataya na, nakaranas ka pa rin maghina ng lupaybay. No? Nakakaranas tayo nito. Pero narito ang paanyaya ng ating Panginoon. Alam nyo ba sa Biblia, mga kapatid, hallelujah, ay merong maraming paanyaya ang ating Panginoon. Ang unang imbitasyon na mababasa natin sa Biblia ay sa Genesis chapter 7, verse 1. Yan po yung kauna-una ang imbitasyon sa Biblia. No? Ito yung panahon na sinabihan ng Diyos si Noe. Sabi niya, kay Noe sa Genesis chapter 7 verse 1, and the Lord said unto Noah, come thou and all thy house and into the ark. So, come into the ark. Sabi ng Diyos, yung paanyaya na pumasok kayo sa arko. Bakit nagpapaanyaya ang Panginoon? Sapagkat nais niyang tugunin ang pinakamalaking kailangan nila Noah sa panahon na yun. Kaligtasan. Pupunawin ng Diyos ang buong daigdig. Kaya ang panawagan ng Diyos nagliligtas. Ang panawagan ng Diyos ay kumakatatpo ng pangangailangan. At ang pinakahuling panawagan, mga kapatid, ay napakaganda pa rin panawagan sa Revelation chapter 22 verse 17. Ginamit ko yung una at huling panawagan upang ipakita sa inyo maraming panawagan sa Bible ng Diyos at lahat ay mabuting panawagan. Amen. Sabi sa Revelation chapter 22 verse 17, at ang Espiritu at ang kasintahang babae nagsabi, halika, come! Sabi rito, at ang nakikinig ay magsabi, halika, at ang nauuhaw ay pumarito, ang may tibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Marami tayong mababasa sa Bible, mga kapatid, patungkol sa invitation o paanyaya mula sa Diyos, sapagat tayong mga tao
ay tunay na mahalaga para sa Diyos. Huwag po natin kalilimutan. Amen? So, balik ngayong umaga, pag-usapan po natin ang isa sa napakagandang paanyaya ng ating Panginoon. Sinabi niya ito literal nung nandito pa siya sa lupa at spiritual. Sinasabi pa rin niya ito sa atin ngayon. Pinapaanyaya niya para sa lahat ng tao. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Ito nga po yung ating binasang, magsipag ito kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubat kay aking pagpapainay. Pasanin niyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan niyo mapahinga ng inyong mga kaluluwa. Dahil sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Pag-usapan po natin ngayong umaga sa imbitasyon ng Panginoon. We are all invited. Hallelujah. Ito ang ating paksa. We are all invited. Lahat tayo, mga kapatid, ay kasama sa paanyaya ng ating Panginoon. Ang paanyaya ng ating dakilang Diyos ay expression, mga kapatid, ng kanyang pag-ibig. Kaya siya nagpapaanyaya, nakikita niya yung kalagayan ng mga tao. Kaya maniwala ka, alam ni Jesus ang iyong kalagayan. Kaya ang kanyang paanyaya ay larawan ng kanyang pag-aalala sa atin, pagmamahal sa atin. Amen? Hallelujah. Ang paanyayang ito, mga kapatid, ay umaabot sa mga matuwid at sa hindi matuwid. Amen? Sa mga banal at sa mga makasalanan o nananatili sa kasalanan. Amen? Hallelujah. Una nating titingnan an invitation to physical rest. Ang paanyaya ng Panginoon patungkol po sa kapahingahang pampisikal. Alam niyo mga kapatid, kinikilala ni Jesus yung mga masisipag na mga tao. No? Alam ni Jesus yung iyong kapaguran. Alam niya ni Jesus yung iyong mga ginagawa, ginagampanan na nagdadala sa iyo ng pagkapagod pisikal. Alam niya kung gaano ka kasipag. Amen? Hallelujah. Sa iyong mga ginagawa. Alam ni Jesus kung gaano kahaba at kung gaano kahirap ang iyong ginagampanan. Alam niya kung gaano katagal kang gumagawa. Alam niya kung gaano kabigat yung trabaho mo. No? Kaya lahat nga ng uri ng gampanin ng tao, kinakatagpo ng Diyos. Kung ikaw man ay trabador, ikaw man ay maghahasik, ikaw man ay mangingisda, o anumang uri ang iyong trabaho, kung ikaw man ay nag-opisina, o ikaw man ay anumang uri ng iyong hanap buhay, lahat ng uri ng ginagawa ng tao, kinakatagpo ng Panginoon. Nabanggit ko po yung maghahasik at saka yung mga mangingisda, kasi nung panahon ni Jesus, ito yung mga tao sa lugar na pinupuntahan niya, mga maghahasik at saka mga mangingisda. Pero kumakatawan ito sa lahat ng anumang ating ginagawa na nagbibigay sa atin ng kapagalan. Kumusta ka sa iyong trabaho? Kumusta ka sa iyong mga ginagawa? Yung iba, wala kang trabaho, nag-aaral pa lang, pero dahil pa nilang nagtatrabaho. Sobrang pagod, walang tigil. Hallelujah. Nakapagalan ka na ba? Matagod ka na ba? Hallelujah. Amen. Alam nyo, andyan pa rin si Jesus na kahit yung ating pampisikal na kalagayan ay kaya niyang katagpuin. Amen? Hallelujah! Handa ang Panginoon na tayo palakasin. Nag-isip ka ba kung paano ka lalakas? Paano kaya ako magiging masigla? Paano kaya ako lalakas? Amen? Hallelujah! Alam ni Jesus ang bagay na ito at siya nag-aalala sa iyo. Kaya nga nag-o-offer siya, mga kapatid, ng lakas para sa iyo. Sa Bible, mababasa natin sa aklat ng Isaiah, chapter 40, verse 31. Amen, hallelujah. Na ang Panginoon ay nag-offer ng kalakasan para sa iyo. Sabi rito, aklat ng Isaiah, chapter 40, verse 31, ngunit silang na naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y papainan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga kapagod, sila'y magsisilangan at hindi mga ngihina. Isaiah 41 verse 10, sama natin ang talatang ito. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Take note, aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka,
aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Amen. Ito ang pangako ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nga, kung nakakaranas tayo ng kapagalan, dapat pa rin sa Panginoon tayo lumapit kauna-unahan. Lord, tulungan mo po ako, palakasin mo ang aking katawan, Panginoon, upang magampanan ko ang aking mga gawain sa buhay. Ang aming magampanin bilang tatay, bilang nanay, bilang estudyante, bilang anak, magampanan ko ang aking mga gampanin. Amen? Kaya tayong palakasin ng Panginoon natin. Hallelujah! Praise God! Bakit may mga taong tila ba nananatiling lupay-pay? Dahil ang paraan na ito, na available lagi yung paglapit sa Diyos, di nila ginagawa. Bakit may mga taong nananatiling bigat na bigat sa buhay? Salit kasi lumapit sa Panginoon, palayo sila. Palayo sila doon sa nagbibigay ng lakas. Men, salit na lumapit. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal. Ang ginagawa nung iba, lumalayo. Siguro nabingi sila. Nagkaiba sila ng pakinig. Yung lumapit, siguro ang pakinig nila yung lumayo. Kaya yung pabor na ibibigay nawa ng Panginoon, hindi nila matanggap. Kaya marami po ang nahihirapan, wala ng lakas, physical talaga, nanlulupay-pay. Men, sapagkat wala ang pagkilos ng Panginoon. Salamat! Itinuturo sa atin, hallelujah, na mayroong Jesus na kayang magpalakas sa atin. Kahit physical, kaya tayong palakasin ng Panginoon. Siya nga gumawa ng ating katawan. Amen, mga kapatid? Kaya nga may pangako ang Panginoon, katulad ng pinapangawakan ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, ang talatay 13. Sabi rito ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ, which is strengthened me. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. At si Kristo yun. Si Jesus po ay kayang magbigay ng kalakasan, mga kapatid. Hallelujah. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya kung kayo nakikita, may problema ka sa iyong pisikal, kapatid, lapit sa Panginoon. Makipaglilig ka sa Diyos. Amen? At hindi kayo tatanggi ng Panginoon. Hallelujah. Ang paanyaya ni Jesus, kumakatagpo sa ating pangangailangan ang pisikal. Papahinga ang pampisikal. Amen? Hallelujah. Kaya nga, alam niyo ba, pati yung pagdalo sa mga pagkakatipon, ito'y paanyaya ng Panginoon para makapagpahinga ka. Amen? Sipin mo, kung 7 araw kang tatrabaho, wala ka ng pahinga. Sino kawawa? Digat ikaw rin. No? Pero tingnan niyo yung mga tao. May mga taong hindi talaga inuubos yung 7 araw para sa kanilang sarili. Mayroon talagang araw na binibigay sa Diyos. Buhay man. Sabi ko nga sa aking pamilya, mga kapatid, mula nang kami maging Kristiyano, ito po yung patotoong aking pinangahawakan. 2 o 3 beses lamang sa loob ng 23 years na kami po yung sumasamba sa Diyos na nawala ako sa gawain ng Panginoon. Linggo ng umaga, linggo ng gabi, Miyerkules ng gabi, Biyernes ng gabi, Sabado ng gabi, Lunes ng may mga street preaching pa, kung Bible study, pero di ako nawala, 23 years. Buhay man kami. Pero may mga taong nasusobrahan ng pag-aalala. Kaya pati yung araw ng pagpapahinga, ginugugol pa nila para sa kanilang sarili. Sino ngayon ang pagod? Sino ngayon ang nahihirapan? No? Di ba sila rin? Samantalang mula pa sa pasimula, inisip na ng Diyos ang kapahingahan ng ating mga pisikal. Exodus chapter 20, 6 na araw kayong gagawa. Ang 7 araw, italagay niyo sa akin. Bakit? Sipin niyo mga kapatid, na inaalala ng Diyos ang ating kalusugan. Kung ang makina nga, di ba, salitain ng mga tao, lalo na umiidad na, kung ang makina nga nag-overheat, lalo na tayong mga tao. Kaya naman din natin ang pahinga. Ang sarap na magpahinga sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Lapit kayo sa akin, kayo napapagal na mabibigat ang lupa.
Amen? Pangalawa, ang paanyayang ito, mga kapatid, ng ating Panginoon is an invitation to emotional rest. Amen. Hallelujah. Ang paanyaya para sa kapahingahang pang-emosyon o sa ating mga damdamin o nararamdaman. Amen. Hallelujah. So, sabi nga, ang paanyayang ito, those who are heavy laden. Ngayon, ang ganda yung inawit ni Sister Annie dito nakaraan. Hallelujah. Hindi ko kabisado. Nalimutan ko na. Yung inawit na yun na Sister Annie dito, come to me and I will. Ang Panginoon ay laging nag-aanyaya patungkol sa ating mga kabigatan. Ang kami nating mga dinadalang kabigatan at kung minsan, mas mabigat yung kabigatan pangloob. No? Sabi nga nung iba, di ba rin ang mapagod, huwag lang masaktan ng panlooban ko. Sa physical at emotion, sabi ng salitang kanto, sampalin mo na ako, wag mo lang ako magsalita ng masakit na salita. Di ba? Ang sampal daw, mabilis nawawala ang sakit. Pero yung panloob na sakit, basta-basta nawawala. Alam niyo mga kapatid, marami tayong kapagalan pang-physical, pero mas marami kapagalan emotional. Kung ating mga damdamin. Well, lalo na yung mga babae. No? Sabi nga na, ang mga babae mas lamang na emotional ayon sa pag-aaral. Hindi ko po dinibigli yung mga binababae yung mga babae. Pero ayon sa pag-aaral, yan yung kalikasan na ang mga babae ay masyadong mapag-alala. No? Madamdamin. No? Ito yung nakakapagpabigat sa ating pong buhay. No? Hallelujah. Pero si Jesus ay nagpapaanyaya doon sa lahat ng mga nabibigatan mo ba? Alam niyo ba, kapag tayo mayroong kabigatang emotional, hallelujah, ito'y nag-drain ng ating pong kalakasan spiritual. Kaya tingnan niyo yung mga taong may mga dinadala sa kanilang damdamin, parang di makakilos, di makagawa, di makasulong. Bakit? Meron silang kabigatang pisikal. Hindi makangiti. Hallelujah. Nawawala ang kagalakan. Hallelujah. Dahil ninanakaw ng mga kabigatang pang-emosyon. Hallelujah. Totoo yun. Worry makes us tired. Makapagod ka talaga. Kapag kay gugulo na ng kabalisahan at nanakawin ito yung iyong energy. No? Ang mabuting balita, mga kapatid, doon sa lahat na nakakaranas ng kabigatang emosyonal, mga kapatid, lumapit ka kay Jesus. Siya yung ating problem solver. Huwag mong kalilimutan. Si Jesus ang ating problem solver. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng unang Pedro, chapter 5, verse 7, cast our cares on Him. Kung babasahin natin sa mababaw na salin o sa Tagalog, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kumusta ang iyong emosyon? Sobrang bigat na ba? Sa problema mo sa iyong asawa? Sa problema mo sa iyong anak? Sa problema mo sa iyong magulang? Kasi yung ganun yan baliktaran lang naman yan. Minsan yung problema ng magulang yung anak. Pero minsan yung anak naman, problema niya, magulang niya. Baliktaran mo. Kumusta ang iyong damdamin? Kumusta ang iyong pakiramdam, ang iyong panloob na kalagayan? Amen. Hallelujah. Napupuno ba ng kabigatan? Dahil sa iyong biyanan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kumusta? Kapatid, may solusyon. Si Jesus. Hindi nagpabago. Napaka-basic po nitong sinasabi ko, pero napaka-powerful po ng paraan na dapit sa Panginoon. Ito po yung bagay na aking ginagawa sa marami kong mga kabigatan din sa buhay. Pastor, ako yung pastor, araw-araw na nanalangin, buhay ay nakatalaga para sa Panginoon. Marami pa rin akong kabigatan, pero salamat na solusyon palagi, lapit sa Panginoon. Hallelujah. Sinasabi ko sa Diyos, ang aking mga problema, kabalisahan. Ang hirap kapag balon tayo ng kabalisahan sa buhay, mga kapatid.
Sa mga panahon ng problema at mga kabaga-baga ng buhay, nagbibigay si Jesus ng kapayapaan. Amen. Hallelujah. Sa John chapter 14, verse 27, mababasa natin ang ganito. John chapter 14, verse 27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi kaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, hindi matakot man. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, may kapayapaan mula sa ating Panginoon. Siya yung ating problem solver, ulitin ko, yung kalilimutan, at kaya niyang magbigay sa atin ng kapayapaan. Kaya nga rin niyang bantayan, maging ang ating mga puso. Eh, pag sinabi mong emosyon, ang usapin dyan ay puso. No? Kaya niyang bantayan ang ating mga puso. Hallelujah. Sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, talatang 6 hanggang 7, ay mababasa tayong ganito. Huwag kayong mga balisa. Pilipos, Kapitulo 4, talatang 6 hanggang 7. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing, na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen? Ano man ang ating pong mga kabalisahan, pagtiwala mo sa Diyos. Bahala na, Panginoon, kung anong kanyang gagawing solusyon. Kung anong kanyang paraan, bahala na siya. Basta ang ating dapat gawin, ilagak natin sa Diyos ang ating mga kabalisahan at ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat ng ating pong mga puso. Amen? Hallelujah. Huwag natin kalimutan, His grace is sufficient for all our needs. Amen, mga kapatid. Bilang mga mananampalataya, basta lumapit ka lang sa Panginoon, ang kanyang biyaya ay sapat para sa ating pangailangan. Nasulat sa Biblia, sa aklat ng 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Then, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapagat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kaya't pagkus ako ng gamupuri ay may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Natin kalimutan yung word na my grace is sufficient for you. Okay? Sapat ang biyaya ng Diyos para sa atin. Kaya tumiwala sa Panginoon, lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Inaanyayahan tayo ng Panginoon upang kanyang tatagpuin ang ating pong mga emosyon. Pangatlo, ngayon pong ang halip. Ang panyaya ng Panginoon, consider ito'y invitasyon para sa ating spiritual test. Sa spiritual po nating kapahingahan. Pangkaluluwa na kapahingahan. Kaya nga, ang pagkakasulat dito sa Matthew chapter 11, verse 29, pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagat ako'y maamok at mapagpakumbabang puso at masusumpungan niyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ito ang pinaka-importante, mga kapatid, sa lahat. Yung ating pong pangkaluluwang kapahingahan. Dapat mayroon tayong kapayapaan ng ating kaluluwa sa Diyos. Amen? Hallelujah. At alam natin kung ano ang nagbibigay ng kapagurang pangkaluluwa. Ito yung mga bagay o gawain hindi nakaluluhod sa Diyos. Kaya mga kapatid, kasalanan ating iniiwasan, ating nilalayuan. Amen? Ating mga buhay, nilalapit natin sa Panginoon. Hallelujah. Upang yung ating pangkaluluwang kalagayan ay mabigyan ng kapahingahan ng Diyos. Ang kapahingahan, tinutukoy dito, hindi lang yung mapapunta na tayo sa langit. Totoo yun. Iba na yung naandun. Pero dito pa lang sa lupa, yung ating mga pang-spiritual na kalagayan, kayang paluwanin ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Pwede ka maging masayang Kristiyano, basta lang magtiwala ka lang sa Panginoon, ipamuhay mo ang kalooban ng Diyos, magiging masaya kang Kristiyano. Yung spiritual life mo, lalago, titibay, lalakas, mga kapatid. Hallelujah.
Kaya nga sabi ng Panginoon, pasanin niyo yung aking pamato. Alam niyo ba yung mga tao naghahanap ng spiritual na kapahingahan? Marami silang paraang ginagawa, pero nabibigo sila. Ano yung paraan ng iba para magkamit ng kapahingahan pang spiritual? Mga religious ritual. No? Mga wala namang kabuluhan sa kanilang buhay. Yung iba nga nagpapapako pa sa krus para lamang magkamit ng kapahingahan ng kanyang kaluluwa. Pero wala rin naman, balik din sa bisyo. Pagkatapos na mapako sa krus, magbuhat ng krus, nagpahagupit. Yung iba lumuluhod, lumalakad pa paluhod sa simbahan nila. Pero pag-uwi naman, parang nabago sa buhay. Ang kanilang kaluluwa nandun pa rin nasa sako pa rin ng kadiliman. Darkness, spiritual darkness. Walang kapahingahan. Sa mga ritual, religious ritual, mga gawain, wala doon ang kapahingahan. Amen. Hallelujah. Na kay Jesus lang ito makakamtan mga kapatid. Amen? Nasa Panginoong Jesus lamang. Maraming ginagawa ang mga tao upang nahambang. Sapagkat nagnanais din sila ng kapahingahang pang-spiritual. Amen? Pang-kaluluwa. Yung iba nga, mahigpit na pagsunod sa kautusan. Gusto kasi ng tao yung spiritual na kapahingahan pang-kaluluwa. Kaya yung iba, hanggang mula sa panahon ng lumang tipan hanggang sa panahon natin ngayon, may mga tao pa nga ngayon na sobrang higpit sumusunod sa kautusan. Alam niyo ba yung Matthew chapter 11, verse 28 hanggang 30 natin binasa? Ang isa sa tinutukoy nito ay ang paghihirap ng tao sa pagnanais na masunod ang lahat ng kautusan. Pinipilit nilang sundin lahat ng kautusan, ay hindi nga kayang sundin ng tao ang lahat ng kautusan. Kaya nabibigatan sila. Kaya sabi ng Panginoon, kayong lahat na nabibigatan natin sa akin. Kayo aking pamatok. Pasanin niyo ang aking pamatok. Ang ibig sabihin ng pamatok, yung kalooban ng Panginoon. Kung ano yung nais ng Diyos, yung ating gawin. Ipamuhay natin kung ano ang gusto niya. Okay? Ipamuhay natin ang kalooban ng Diyos. Mamuhay tayo na may kagalakan, kapayapaan, kabanalan. Hindi yung pamatok. Iba ang pamatok ng Panginoon. Iba yung bigat ng kautusan na pilit na binubuhat ng mga tao kaysa sa pamatok ng Panginoon. Sa Israel, meron na kilalang pinakamagaling na karpentero. Hindi nila pinag-iisipan ng mga tao kung sino yung pinakamagaling na yun. Pero paglipas ng mga panahon na pag-alaman, nakasaysayan pala ito ni Jose at ni Jesus. Si Jesus pala yung pinakamagaling na karpentero yun. Yung palang sinabi ni Jesus na pasanin yung aking pamato, dito pala yung literal na nangyari. No? Na si Jesus pala gumagawa talaga ng pamato. Alam ito ng mga magbubukid. Yung inilalagay sa ganito ng baka, yung sa panghila ng paranos, no? Yung nakaganto sa literal pala si Jesus bilang karpintero. Ayon sa pag-aaral, gumagawa ng pinakamagandang pamato na kapag isinuot ito ng baka sa kanyang liig, hindi nasusugat yung liig ng baka. Na kahit mabigat yung hinihilahin niya, nagiging magaan para sa kanya. Kaya yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 28, hindi lang ito spiritual, literal ang pinanggalingan nito na ilagay ni Jesus sa spiritual. Na ano bang kabigatan natin? Kapag ang ginamit natin ay pamatok ni Kristo, kalooban ni Kristo, magagawa natin buhatin kahit mabigat na bagay. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Kaya nga, lumapit tayo sa Panginoon. Huwag natin kalilimutan, only Jesus brings rest also. Si Jesus lamang. Siya lang ang makapagbibigay. Pananampalataya kay Jesus ang ating kailangan kapag tibayin natin ito, mga kapatid. Kahit ano pang kalagayan natin, patibayin mo ang iyong pananampalataya kay Jesus. Amen? Huwag kang umasa sa iyong sariling gawa, sa iyong sariling pamamaraan, unahin mo ang ilagak ang pagtitiwala sa Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sa ilang mga nahuling talata, mga kapatid, sapagkat sa biyaya, kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng magawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Marami naghahangad ng spiritual na kapahingahan, pangkaluluwang kapahingahan, pero sa sarili ng paraan hinahanap. Kaya marami bigo.
kay Jesus, kaya tayong pagpalain. Mga kapatid, ang kapahingahang pisikal, kapahingahan ng damdamin o kalooban, at ang kapahingahang pangkaluluwa ay tanging kay Kristo lamang matatagpuan. Kaya nga napakahalaga na tayo ay laging lumapit sa Kanya. Amen? Huwag lumayo, lumapit sa Kanya. Nasa atin ang magandang pagkakataon at hindi pa nauubos. Kaya lapit lang tayo ng lapit sa Panginoon. Hallelujah. Pasanin natin ang Kanyang pangako sa pamagitan ng ating pananampalataya at patuloy tayong maglingkod sa Kanya na may katapatan, kalakasan, at kagalakan. Amen? Ang Panginoon ay laging nananawagan. Huwag po natin kalilimutan sa panawagan ng Panginoon, we are all invited. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Hallelujah. Luko natin ang ating mga ulo sa hari dito. Hallelujah. Kung may nalalaman ako sa inyong buhay bilang inyong pastor, napakaunti ka, limitadong limitado. Ang totoong nakakakilala at nakakaalam ng inyong kalagayan. Una ang Diyos, pangalawa ikaw. Kaya kung anuman ang iyong mga katigatan, pisikal, emotional, spiritual, kapatid, ang mabuting bagay, may pagkakataon tayo na humakbang sa panawagan ng ating Panginoon. Hindi natatapos ang paanyaya ng Jesus. Lumapit kayo sa akin. Kaya ngayong umaga, hallelujah, nasa atin po ang pagkakataon, hallelujah, upang sabihin ito personal sa ating dakilang Diyos. Ilang sandali, binubuksan ko ang altar upang magkaroon tayo ng pagkakataon ng personal na pakikipag-usap sa Diyos. Pagod ka ba, bisigan? Bukas ang altar, hindi ka nagtulong sa Panginoon. Pagod ka ba, emotional? Kumusta yung damdamin? Nakahirapan ka ba ng iba't ibang uri ng iyong palagayan, sitwasyon sa buhay natin sa Panginoon? Spiritual, bigit? Pagod ka ba? Sa iyong spiritual na kalagayan, nahihirapan ka ba, nabibigyan ka ba? Tingnan mo ang iyong sarili. Baka may kailangan kang ilapit sa Panginoon. Baka may kailangan kang ihingi ng tulong sa Diyos sa iyong spiritual na buhay. Narito ang pagkakataon sa atin lahat. Bukas ang altar, baka meron tayong mga bisita, first time, nakarating, hindi pa tumatanggap sa Panginoon, samahan niyo sila, patanggapin, meron po ba, meron hindi pa tumatanggap sa Panginoon, hindi ka pa Kristyano, hindi mo pa tatanggap si Jesus, puso, hallelujah. Hallelujah. Amen, hallelujah. Kaya tayong mga tumanggap na sa Panginoon, mananampalataya na gamitin mo ang pagkakataon ito para magsabing mo. Sige, sabihin mo sa Panginoon ang nais mo sabihin. Sa tao, malilimitahan ka sa pagsasalita. Pero sa Diyos, maintindihan ka ng Diyos. Hallelujah. Maaari mong ibukas sa Kanyang lahat. Hallelujah. At huwag kang magtira. Huwag kang magtira ngayong umaga ng mga bagay na dapat mong sabihin sa Diyos. Patungkol sa kabigatang pisikal, banggitin mo sa Panginoon. Patungkol sa kabigatang emotional, kabigatan, sabihin mo sa Diyos. Lalo na sa pangkaluluwang kabigatan. Upang aalis ka sa lugar na ito. May kaluwa ng pantinanggap sa Diyos. Diyos sa langit, makapangyarihan at tapat kailan pa man. Sa iyo kami tumitiwala, O Diyos, at kami nagagalak sapagat may paanyaya ka sa amin, Panginoon. Salamat na dahil sa paanyaya ito, meron kami lakas ng loob na lumapit sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang nagsabi na ilagak namin sa iyo ang lahat ng aming kabalisahan. Lord, narito ang aking mga kapatid. May kanya-kanyang inilalapit sa iyo, Panginoon, mga kabigatan ng buhay. Lord, naririnig mo sila, Panginoon, O Diyos. At ikaw ang aming Diyos na kayang gawin ang lahat. Walang mahirap sa iyo. Pagpalain mo ang aking mga kapatid. Lord, na sa kanilang paglood, pagtayo nila, dala nila ang kasagutan sa kanilang mga dalangin. In Jesus' mighty name. Lord, ang kabigatan, ang mga karamdamang pampisikal. O mga kabagurang pampisikal. Itinataboy ko in Jesus' mighty name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Kalakasan po ng pangangatawan ng bawat isa, Panginoon, na iyong ipagdalo. Maging ang mga karamdamang kabigatang pang-emosyon, Panginoon. Mga damdamin, O Diyos, na nasasaktan, nahihirapan, nabibigatan. Lord, ang lahat ng ito'y tinataboy ko in Jesus' name. Palitan mo po ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kaluwanan, ng kanilang mga damdamin, Panginoon.
higit sa lahat ng kabigatang spiritual, mga dulot ng mga tukso at mga pandaraya ng kaaway. Kinakalas ko ito in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, hallelujah. Pagkalubog po sa kanila, Panginoon, hallelujah. Ang lubos na kalayaan ng buhay upang kami malayong makapaglingkod sa iyo. May kaayusan, may katapatan, may kagalakan, may kalakasan, Panginoon. Bless mo ang aking kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Habang lumalapit ang mga manunugtog ngayong awitin natin ang pasasalamat. I-claim natin, tinugunan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sa pamamagitan ng ating pag-awit, pasasalamatan natin ng Diyos. Hallelujah. Ngayong tanghali. Amen. Hallelujah. Awit tayo sa Panginoon. Tayo natin tumayo. Kung tapos na tayo manalangin, sabay-sabay po natin awitin ito. Hallelujah. Pasasalamat. Pasalamatan sa Panginoon Diyos na may paanyaya sa amin, na naghahatid sa amin ng kalakasan ng Diyos. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawin na ng may kadahilan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay ng buhay. Kadakilaan ko'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin. Kadakilaan mo sa madalas tayo sa'yo'y alay. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Mulalas na kadakilaan. Kadakilaan mo sa amin. Isa pa, mulalas na kapag-pagpuloy. Sa ating Panginoon, hallelujah! Pinagpuloy ka namin ngayon pa lang. Diyos, pinapasalamatan ka namin sapagkat ang lahat ng aming kailangan ay iyo ng kinatagpo. Salamat sa iyong paanyaya, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito na ang aming mga buhay ay naiharap namin sa iyo bilang pagsampa. Salamat din na may mga salita ka na patuloy namin napapakinggan, na naghahatid sa amin, O Diyos, ng pag-asa na sa anumang aming kalagayan, nandyan ka, na laging handa, na kami tugunin tuwing kami lalapit sa iyo, Panginoon. Lord, paunin ang aking mga kapatid, ang mga katugunan mo po sa kanilang mga dalangin, Panginoon. O Diyos, ang hindi ko nagawa, hindi ko nasabi ko na puno sa kanila. Bless mo ang lahat, O Diyos. Ito pong aming pong dalangin. Salamat po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Bless po sa lahat ng kapatid. Sa ating mga kapatid.